May mga kwento tayong naririnig na akala natin kathang-isip lang, kwento ng aswang, ng albularyo, ng mga nilalang na matagal ng bahagi ng takot ng mga Pilipino. Pero paano kung isang araw, mismong nilalang na ito ang lumapit sa isang tao humihingi ng tulong? Hindi para manakit, kundi para bumalik sa pagiging tao. Aling Rosa, may nakatayo sa may puno ng saging kagabi, hindi raw siya makapasok ng bahay. Wala pang isang linggo mula nang mamatay si Mang Eladio, isang albularyo sa isang liblib na baryo sa Quezon. Tahimik ang kanyang pamumuhay, walang pamilya, walang anak, at laging nag-iisa. Matanda na siya, halos 90 anyos, pero matalim pa rin ang isip, at ang mga kamay niya'y tila hindi tumanda, palaging may hawak na langis, mga dahon, o basyo ng bote ng orasyon. Pero isang gabi bago siya namatay, may sinabi siya kay Aling Rosa, kapitbahay niyang dating pasyente, kapag namatay ako, Rosa, wag mo agad ako ilibing. May darating kakausapin ka. Pakinggan mo lang. Kinilabutan si Rosa. Inakala niyang ito'y bunga lang ng kahinaan ng isip ng matanda. Pero hindi niya alam, ilang araw lang mula sa pagkamatay ni Mang Eladio, may isang estranghero na dumating sa baryo. Basang-basa sa ulan, duguan ang paa, pero ang mukha niya'y parang pamilyar, pero hindi mo alam kung saan mo siya nakita. Tahimik lang siyang nakatayo sa labas ng bakuran ni Aling Rosa. At ang tanong niya ay hindi basta-basta, pwede bang makausap ang albularyo? Sa likod ng misteryo at takot ng baryo, may isang lalaking nagtatago sa gabi, si Gardo. Dating mangingisda, ngayon ni basurero. Tinakwil ng sariling pamilya, tanging ang aso niyang si Tango ang kasama niya sa barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Marumi siya, tahimik at palaging nakayuko. Pero may lungkot sa mga mata niya na parang may mabigat na kasalanan na binubuhat. Hindi siya kinakausap ng mga tao. Hindi siya iniimbitahan sa pista. Pero siya ang unang nakakita sa estrangherong lalaki. Gabi noon. Umuulan. Habang naghahanap si Gardo ng kalakal sa may bangin, may narinig siyang ungol. Hindi ungol ng hayop kundi ungol ng isang taong sugatan. Nang sundan niya, nakita niya ang lalaki, hubad ang katawan, may sugat sa likod na tila kagat. At ang mas nakakakilabot, may buntot. Pero unti-unti itong nawala nang makita siya. Tumakbo si Gardo pauwi. Pilit niyang kinalimutan ang nakita. Pero kinabukasan, sa basurahan, may nakita siyang papel na basa sa ulan. May sulat kamay, kung may puso ka, tulungan mo akong bumalik. Hindi ko ginusto ito. Walang nakakaalam kung sino ang sumulat. Pero simula noon, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, mga alagang hayop na nawawala, batang nilalagnat at walang maliwanag na dahilan, at ang ilaw sa bahay ni Mang Eladio, na kahit walang tao, ay minsang biglang umiilaw sa gabi. Si Aling Rosa, bagamat matanda na, ay may matalas na pakiramdam. Napansin niyang tuwing gabi, may aninong dumadaan sa likod ng bahay niya. Hindi ito magnanakaw. Hindi rin multo. At isang madaling araw, nahuli niya itong nakaupo sa harap ng pintuan ng lumang bahay ni Mang Eladio, nakasubsob, parang may hinihintay. Gusto ko lang makausap ang albularyo, bulong ng lalaki. Kailangan kong humingi ng tawad, kailangan ko siyang tanungin kung may pag-asa pa. Dito na nagsimulang magtanong si Aling Rosa. Sino ba ang lalaking ito? At anong klaseng nilalang ang nangangahas na humiling ng kapatawaran mula sa isang albularyong matagal ng patay? Hindi naglaon, nagsimula na rin siyang managinip ng kakaiba. Sa panaginip niya, naroon si Mang Eladio, nakaupo sa ilalim ng punong saging, may hawak na itim na mutya. At sa tabi nito, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang mutya raw ay may kapangyarihang ibalik ang dating anyo ng isang nilalang pero may kapalit. At ang kapalit na yon ay kaluluwa. Habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, lalo ring lumalakas ang presensya ng nilalang. Pero hindi siya nananakit. Hindi siya umaatake. Palagi lang siyang humihingi ng tulong. At ang pinagtatakhan ng lahat, tila may hinahanap siyang partikular na tao. Hindi albularyo. Hindi pari. Hindi arbularyo. Kundi si Gardo. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, may kumatok sa barong-barong ni Gardo.
Nang buksan niya ang pinto, hindi tao ang sumalubong sa kanya, kundi ang estrangherong nilalang na nakita niya sa bangin. Pero sa pagkakataong ito, nagsalita ito. Buo. Malinaw. May luha sa mata. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Dahil ikaw ang huling taong pinatawad ko bago ako naging ganito. Hindi na makatulog si Gardo. Bumalik sa alaala niya ang isang gabing matagal na niyang nilibing sa isip, isang gabing may isang lalaki siyang tinulungan matapos itong sugatan sa labanan sa ilog. Niligtas niya ito. Pinakain. Pinagaling. Pero sa huli ipinagkanulo rin niya dahil sa takot at gutom. At ngayon, ang nilalang na ito ay bumalik hindi para gumanti, kundi para humingi ng tulong. Sa kanya. Ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang aswang na humihingi ng kapatawaran? O ang taong may kasalanan sa isang nilalang na minsan nang naging tao? At totoo ba ang sinabi ni Mang Eladio noon? Na may darating? At na may mutya na maaaring bumago ng kapalaran? Sa susunod na bahagi ng kwento, malalaman nyo kung anong desisyon ang gagawin ni Gardo. At kung anong klase ng kabayaran ang hinihingi ng mutyang kaya raw bumalik ng isang nilalang sa pagiging tao. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng aswang ay masama. Minsan, mas nakakatakot ang taong takot humarap sa sarili niyang kasalanan kaysa sa nilalang na handang magsakripisyo para lang maging tao muli. Chat said, noong sumunod na araw, habang ang buong baryo'y abala sa pista ng patron, si Gardo ay nasa ilalim ng kanyang barong-barong, hawak ang papel na may sulat, kung may puso ka, tulungan mo akong bumalik. Hindi ko ginusto ito. Nilukot niya ito pero hindi maalis sa isipan ang tinig ng nilalang, ang pakiusap nitong bumalik sa pagiging tao. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng tao, siya ang pinili. Siya na pinagtatawanan, nilalayuan, at binubulungan sa likod ng mga kapitbahay. Pero may isang bagay siyang hindi pa sinasabi kahit kanino, kahit kay Tango, ang tanging kasama niya sa buhay. 20 taon na ang nakalilipas nang biglang umalis ang pamilya ni Gardo sa Maynila at lumipat sa liblib na bayang ito. Ang sabi ng ina niya noon, may tinataguan tayo, Gardo. Hindi mo pa maintindihan ngayon, pero balang araw, pagdating ng panahon, lalabas ang totoo. Hindi na naipaliwanag pa yon. Sapagkat ilang buwan lang matapos silang lumipat, biglang nawala ang kanyang ama. Wala man lang paalam. Wala ring bangkay. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Gardo ang tanong, iniwan ba sila? O may mas malalim pang dahilan? Simula nang dumating ang nilalang, para bang may unti-unting bumabalik sa kanyang alaala. Mga gabing nagigising siya sa panaginip ng isang taong sumisigaw sa ilog. Mga bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. At higit sa lahat, ang kabibe. Ang kabibe. Isang antigong bagay na iniabot sa kanya ng kanyang ina bago ito namatay ilang taon na ang nakalilipas. Malaki ito, kulay ginto ang gilid, at sa gitna ay may bilog na itim na parang mata. Huwag mong iwawala ito, anak. Yan ang makakapagsabi kung kailan na ang panahon. Noon, inakala niyang sentimental lang ito. Pero ngayon parang may koneksyon. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang lumang ilog kung saan niya minsang nakita ang nilalang. Sa paglalakad, may mga mata siyang nararamdamang sumusunod sa kanya, hindi lang basta tao, kundi presensya. Hanggang sa mapansin niyang may isang matandang babae na nakaupo sa batuhan sa gilid ng ilog. Nakatapis ito ng puti. Mahaba ang buhok, kulot, at tuyo sa kabila ng ambon. Hindi niya alam kung bakit pero parang kilala niya ang mukha nito. Gardo, anang matanda, na hindi man lang nagtanong kung sino siya. Hawak mo pa ba ang kabibi ng iyong ina? Napahinto si Gardo. Sino ho kayo? Hindi mo na ako maalala, pero ako ang bantay ng inyong lahi. Ako si Maita, isang diwata ng tubig. Matagal na akong nananahimik, pero dumating na ang oras ng paglabas ng dilim. Napatingin si Gardo sa kabibe na nasa kanyang bulsa. Mula sa loob, parang may init na bumalot sa palad niya. Hindi aksidente ang pagkakita mo sa nilalang na yon, dagdag ni Maita. Dahil siya ang huling biktima ng sumpa na minsang nagsimula sa pamilya mo. Anong sumpa? Bulong ni Gardo, halos hindi makapaniwala.
Ang ama mo hindi siya basta nawala. Siya ang unang sumubok na gamitin ang mutya upang pagalingin ang isang nilalang na sinapian ng itim na espiritu. Pero nabigo siya. At ang sumpa ay bumalik sa inyong dugo. Kaya't ikaw, bilang anak niya, ay minarkahan. Umiling si Gardo. Hindi ko ito ginusto. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ngunit hindi ka pinanganak para sa tahimik. Pinanganak kang tagapagdala ng pagpili, pagbalanse ng dilim at liwanag. Tumahimik ang paligid. Ang ihip ng hangin ay tila huminto. At sa katahimikan, may narinig silang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng ilog. Isang mababang halakhak. Mabagal. Malamig. Late na yata ako sa pulong, sabi ng isang tinig na parang buhat sa ilalim ng lupa. Mula sa anino, lumitaw ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na balabal, at may mga kuko na parang pangil ng hayop. Ang mata niya'y pula, hindi galit kundi uhaw. Ang hangin ay biglang bumigat. Si Maita ay biglang tumayo, at ang tubig sa ilog ay tila sumunod sa galaw ng kanyang kamay. Siya ang tunay na panganib, Gardo, wika ni Maita. Hindi ang nilalang na humihingi ng tulong, kundi itong halimaw na nagpapanggap bilang tao. Isa siyang matandang aswang. At siya ang dahilan ng sumpa ng iyong angkan. Bakit ako? Tanong ni Gardo. Ano bang meron sa akin? Ikaw lang ang kayang gumamit ng kabibe. Ikaw ang tanging may dugo ng albularyo at ng diwata. At tanging ikaw ang kayang pumili kung itataboy ang dilim o tatanggapin ito. Napapaatras si Gardo. Hindi siya handa. Hindi siya bayani. At sa totoo lang, gusto lang naman niyang makalimot. Pero sa likod ng lahat, ramdam niya, isang bagay sa loob niya ang unti-unting nagigising. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, sabi ni Maita habang ang anyo niya ay unti-unting nawawala sa ulap ng hamog. Pero tandaan mo, Gardo, ang gabi ay lalalim, at kapag dumating ang huling buwan ng anino, wala nang makakapigil sa pagbabalik ng itim na gabi. Pagbalik niya sa barong-barong, nakita niyang bukas ang kanyang pintuan. Sa lamesa may nakapatong na sako. Duguan. At sa ibabaw may sulat lang, ito ang una. Huwag kang magpanggap na wala kang kinalaman. Napaatras si Gardo. Nang buksan niya ang sako, nanlaki ang mata niya. Hindi tao. Pero hindi rin hayop. At sa ilalim ng sako, naroon ang isa pang kabibe pero punit, itim, at may markang hindi niya maintindihan. Hindi pa tapos ang sumpa. Magsisimula pa lang. Gabi-gabi na lang ay hindi na makatulog si Gardo. Kahit anong pilit niyang isara ang mga mata, palaging bumabalik sa isipan niya ang mukha ng kanyang ama, ang huling beses na nakita niya ito, duguan at basang-basa ng ulan habang humihingi ng tulong sa labas ng kanilang lumang bahay. 8 taong gulang pa lang siya noon, pero hindi niya makalimutan ang sinabi ng ina niya habang yakap-yakap siya, wala na ang tatay mo, Gardo. Kalimutan mo na siya. Pero paano mo kakalimutan ang isang taong hindi naman tuluyang nawala? Hindi nalamon ng lupa. Hindi inilibing. Hindi rin napatunayan ang pagkamatay. At ngayong lumilitaw ang mga misteryo, ang kabibe, ang diwata, ang nilalang na humihingi ng tulong, para bang may bumubulwak mula sa ilalim ng nakaraan na matagal na niyang tinakasan. Minsan, gusto na lang niyang itapon ang kabibe. Gusto niyang sunugin ang sulat. Gusto niyang bumalik sa dating buhay niya, tahimik, walang iniintinding malalim na suliranin. Pero alam niya sa sarili niyang hindi na siya ang dating Gardo. Simula nang makita niya ang nilalang sa bangin, at simula nang dumating si Maita sa ilalim ng buwan, para bang may bahaging gumigising sa dugo niya, isang bahagi ng sarili niyang hindi niya alam na umiiral. Isang gabi, habang hawak-hawak niya ang kabibe, napansin niyang umiilaw ito. Mahina lang, tila sinagmula sa loob. Pagsilip niya sa bintana, may nakita siyang aninong mabilis na dumaan sa bubungan ng kapitbahay. Matapos ang ilang sandali, sumigaw si Aling Minda, ang mga manok ko. Wala na naman. Tumakbo si Gardo palabas, dala ang isang pamatong kahoy. Ang paligid ay malamig at mahangin, pero may kakaiba sa gabing yon, parang may mata sa likod ng bawat puno. Parang may hininga sa bawat likod niya.
At sa madilim na sulok ng bakuran, nakita niya ang dalawang mapupulang mata na nakatitig sa kanya. Huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan, wika ng tinig. Malamig. Malalim. Halos hindi tao. Nang kumurap si Gardo, wala na ang nilalang. Pero naiwan ang marka sa lupa, isang bilog na may 3 guhit sa loob, parang mata na may pilat. At sa gitna nito isang buto ng hayop. Malinis. Basa ng laway. Pagbalik niya sa barong-barong, kinabahan siya nang mapansin niyang nakabukas ang pinto. Walang nasira, walang basag, pero may mali. Ang aso niyang si Tango ay tahimik lang sa ilalim ng lamesa, nanginginig. Sa mesa, may bagong sulat, hindi mo kami matatakasan. Hindi ka namin iwan. Napaupo si Gardo. Sa gitna ng kanyang galit at takot, sumingit ang pangulila. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya, pero kanino? Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan. Wala siyang kakampi. Wala na siyang ina, at ang ama niya kung buhay man ito, baka isa na sa mga nilalang na tinutukoy ni Maita. Kinabukasan, hindi na siya lumabas ng bahay. Tinakpan niya ang bintana. Binuhol ang pinto. Pero kahit gaano siya magtago, hindi niya matakasan ang sariling isipan. Hindi siya natutulog. Hindi siya kumakain. Hanggang sa isang madaling araw, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tinig mula sa labas, Gardo, tulungan mo akong bumalik. Hindi siya sigurado kung totoo ang tinig o bunga lang ng pagod at takot. Pero sa pagbukas niya ng pinto, wala siyang nadatnan kundi isang luma, basang damit na panglalaki. At sa bulsa nito, isang piraso ng mutya, itim, punit, at may parehong marka ng kabibe. Napaluhod si Gardo. Hawak ang mutya, daman niya ang bigat ng 100 taon. Mga sumpang ipinasa sa dugo. Mga lihim na pinili ng mga magulang niyang huwag sabihin. Mga pagkukulang na ngayoy siya ang kailangang harapin. Kinagabihan, muli siyang bumalik sa ilog kung saan huli niyang nakita si Maita. Walang buwan pero may liwanag sa tubig. At mula sa ilalim ng tubig, muli itong lumitaw, basang-basa ang buhok. May kasamang liwanag na tila nagmumula sa kabibe sa kanyang kamay. Hindi mo na ako kailangang tawagin, Gardo, wika ni Maita. Alam kong nararamdaman mo na ang paglapit ng dilim. Bakit ako? Tanong ni Gardo, halos pabulong. Wala naman akong ginawa. Wala naman akong hiningi. Wala akong kakayahan para dito. Pero ikaw ang may pusong may awang lumaban, Gardo. Iyan ang lakas mo. Hindi ang kabibe. Hindi ang lahi mo. Kundi ang puso mong kahit maraming sugat, ay hindi pa rin marunong tumalikod sa nangangailangan. Hindi ko alam kung kaya ko, sagot ni Gardo. Wala akong kakampi. Hindi totoo yan, sagot ni Maita. Kahit ang pinakaitim na gabi may bituin pa rin sa taas. Hindi mo lang agad nakikita. Mula sa tubig, iniabot ni Maita ang isang maliit na sisidlan, yari sa kahoy, at may ukit ng diwata at albularyo na magkaakbay. Ito ang sinangkap ng hininga. Iyan ang huling iniwan ng ama mo bago siya kinuha ng dilim. Kapag dumating na ang oras, bubuksan mo yan. Pero hindi pa ngayon. Dahil hindi pa buo ang katotohanan. Pagbalik ni Gardo sa baryo, tila mas mabigat ang hangin. Ang mga tao'y tahimik. Ang mga pinto'y sarado. At sa gitna ng plaza, may aninong nakatayo sa ilalim ng punong kahoy. Hindi na ito nagtatago. Ang panganib ay nagsisimula ng lumakad sa liwanag. At sa kabila ng lahat, sa gitna ng takot at lungkot, isang bagay ang unti-unting tumitibok sa dibdib ni Gardo, hindi galit, hindi hinagpis, kundi handa. Handa na ba siyang lumaban, kahit wala siyang kasiguraduhan? O muli na naman siyang tatakbo, tulad ng ginawa ng kanyang ama? Sa dilim ng gabi, isa lang ang malinaw, hindi lahat ng nilalang na may pakpak ay hayop. Minsan, sila ang refleksyon ng mga taong piniling mabuhay sa anino at kailangang paalalahanang may liwanag pa ring naghihintay sa dulo. Chat said, kinabukasan, pagdilat ng mata ni Gardo, para bang mas makapal na ang hangin. Walang hangin pero gumagalaw ang mga dahon. Tahimik ang paligid, pero may gumugulong na kaba sa loob ng dibdib niya na hindi niya maipaliwanag.
Parang may nakasilip sa bawat bintana. Parang may aninong sumusunod sa bawat yapak. Si Tango, na dati masigla at palaging tumatahol sa umaga, ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Nakatihaya lang sa gilid ng barong-barong, nakatitig sa kisame. May sugat ito sa leg na hindi niya napansin kagabi. Hinaplos niya ang ulo ng alaga, nanginginig ang kamay niya. Pasensya ka na, Tango, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sa kabila ng takot, sinubukan ni Gardo ayusin ang sarili. Pinusod ang buhok, nagsuot ng lumang jacket ng kanyang ama, isang kayumangging kupas na may bordang maliit na mata sa dibdib. Wala siyang sandata. Wala siyang armas. Pero may dala siyang dalawang bagay, ang kabibe ng kanyang ina at ang sinangkap ng hininga na iniabot sa kanya ni Maita. Hindi pa rin niya binubuksan ang sisidlan. Hindi pa raw tamang panahon. Habang naglalakad siya patungong ilog, may napansin siyang pagbabago sa baryo. Wala ang mga bata sa kalsada. Sarado ang mga tindahan. At ang simbahan na dati bukas sa sinumang gustong magdasal, ngayon nakandado, may nakasabit na sanga ng walis sa pintuan. Gardo! Napalingon siya. Si Aling Rosa. Pawis na pawis, nagmamadali, may daladalang lumang aklat na balot sa tela. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang libro. Nahanap ko to sa lumang bowl ni Mang Eladio, bulong niya. May mga sulat tungkol sa matandang aswang yung nilalang na sinabi mong nakita mo. Binuksan ni Gardo ang aklat. Mula sa loob, naglaglagan ang ilang pahina na yari sa balat ng hayop, sulat kamay ng matandang albularyo. Isa roon ang guhit ng nilalang, matangkad, payat, may mahahabang kuko at mapupulang mata, eksaktong hitsura ng aninong nakita niya sa ilalim ng punong kahoy. Hindi siya basta aswang, dagdag ni Aling Rosa. Isa siyang tagapagdilim nilalang na nabubuhay sa takot ng tao. Lalong lumalakas kapag may pangungutya, galit o pagkakanulo. Napatingin si Gardo sa paligid. Naalala niya ang mga taon ng pananahimik niya, ng paglayo sa tao, ng hindi paglalaban sa sarili kahit nilalait na. Hindi siya naging masama, pero ni minsan hindi rin siya naging matapang. At marahil, sa bawat takot na tinanggap niya, lalong lumalalim ang kapangyarihan ng kaaway. Hindi pa huli, sabi ni Aling Rosa. Kailangan mong ihanda ang sarili. Paano? Tanong ni Gardo. Wala naman akong alam sa pakikipaglaban. Mula sa likod ng punong akasya, lumabas si Maita. Sa pagkakataong ito, suot na niya ang anyo ng isang matandang babae, may baston, pero may ningning ang mata. Ang laban ay hindi lang sa lakas ng katawan, Gardo. Ang unang kalaban ay sarili mong puso. Kung hindi mo kayang harapin ang sakit, paano mo lalabanan ang dilim? Napayuko si Gardo. Ayaw niyang aminin, pero tama ang diwata. Hanggang ngayon, dala-dala niya ang sama ng loob sa kanyang ama. Ang galit sa pagkaiwan. Ang takot na baka kung siya'y magtiwala ulit, masaktan lang din, wala na akong oras para hilumin to, mahinang sagot niya. May oras ka pa, sagot ni Maita. Pero hindi na ito magtatagal. Kinagabihan, nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan. Sa kalangitan, may tila ulap na maitim na umiikot. Ang mga alagang hayop ay umaatungal, at ang mga ilaw sa baryo ay sabay-sabay na namamatay kahit may kuryente. Sa gilid ng mga bahay, may mga durog na balat ng ahas at basang buhok ng kabayo. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsindi ng insenso at nagsabit ng bawang, pero kahit ang mga ito ay tila hindi na sapat. Habang nakaupo si Gardo sa gilid ng barong-barong, dumating si Maita, dala ang isang maliliit na sako. Mga sangkap, wika niya. Hindi panlaban, pero pantulong sa pagbukas ng iyong mata. Sa tulong ni Maita, sinimulan ni Gardo ang isang simpleng ritual, hindi para makipaglaban, kundi para ipatibay ang loob. Uminom siya ng pinaghalong katas ng dahon ng asote, luya, at langis ng nyog. Nilagyan niya ng abo ang kanyang pulso, tanda ng pakikibaka. At habang ginagawa niya ito, bigla siyang naluha. Hindi ako handa, anya, halos humihikbi. Ni hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Paano ko haharapin ang nilalang na to? Lumapit si Maita at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang maging buo para lumaban, Gardo. Minsan, ang basag na puso,
Yan ang pinakamabisang sandata. Dahil alam nito kung gaano kasakit ang mawalan, at kung gaano kahalaga ang ilaban ang natitira. Bigla silang napalingon nang may marinig na sigaw mula sa silangan. Tinig ng bata. Sinundan ito ng hagulgol ng ina. May sinunggaban. Isang anino ang nakita ng mga tao sa bubungan, dumaan sa gitna ng baryo, mabilis, malaki, at imposibleng tao. Dumating na siya, bulong ni Maita. Tumindig si Gardo, nanginginig pa rin ang tuhod, pero may apoy na sa mga mata. Hahanapin ko siya, sabi niya. Kahit hindi pa ako handa. Kasi kung hindi ako kikilos ngayon, sino pa? Sa malayo, mula sa madilim na kagubatan, may umaalingaw na halakhak. Mababa. Mabagal. At puno ng panunuya. Ang dilim ay hindi napapalapit. Nasa paligid na ito. Sa kabila ng paglalakas loob ni Gardo, hindi pa rin siya makalakad ng diretsyo. Nangangatog pa rin ang mga tuhod niya habang hawak ang kabibe sa kanan at ang sako ng sangkap sa kaliwa. Nasa gitna siya ng matinding gulo sa loob, galit, takot, at tanong na walang kasagutan. Sa tuwing tatapak siya, para bang mas bumibigat ang mundo. Habang lumalapit siya sa lumang punong kahoy sa dulo ng baryo, kung saan huling nakita ang aninong dumaan sa bubungan, biglang sumulpot mula sa likod si Aling Rosa. Pagod na pagod ang mukha nito, pawis na pawis, at may sugat sa may leg. Gardo, bulong nito, halos hindi makahinga. May dapat kang malaman. Napakunot ang noo ni Gardo. Anong ibig mong sabihin? Hawak-hawak ni Aling Rosa ang lumang aklat na ibinigay niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, may isa pa siyang dala, isang luma at punit na larawan. Nang ipakita ito kay Gardo, nanigas ang kanyang katawan. Larawan yon ng kanyang ama kasama si Mang Eladio. Hindi yon ang unang beses na nakita niyang magkasama ang dalawang matanda, pero ang nakagugulat ay ang kasunod na larawan, ang ama niya, si Mang Eladio, at isang batang lalaki na mukhang siya. Ngunit hindi siya yon. Hindi ikaw ang unang anak ng iyong ama, Gardo, bulong ni Aling Rosa. May isa pa. Mas matanda sa'yo. Anak ng isang nilalang na hindi tao. Napalunok si Gardo, hindi makapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Ang ama mo, dugtong ni Rosa, ay minsang nahulog sa ilalim ng kabubatan. May niligtas siyang nilalang, kalahating diwata, kalahating hayop. Nagkaanak sila. Ngunit dahil hindi tanggap ng mundo ang batang yon, itinago ito. Hanggang sa unti-unti siyang maging nilalang ng dilim. Yung nilalang na nakita ko, tanong ni Gardo, namumutla. Ang kapatid mo, sagot ni Rosa, siya ang tagapagdilim. Biglang parang bumagsak ang mundo sa balikat ni Gardo. Buong akala niya, isa lang siyang batang naiwan, isang lalaking walang kwento. Pero ngayon, nalaman niyang may kapatid pala siyang tinakwil, isang nilalang na hinayaan ng kanilang ama sa dilim. Bakit hindi sinabi sa akin to? Umiiyak si Gardo. Bakit walang nagsabi sa akin na may kapatid ako? Dahil inakala naming tapos na ang lahat. Inakala naming nakulong na siya sa ilalim ng lupa, pero nagkamali kami. At ngayon, bumalik siya hindi lang para maghasik ng lagim kundi para kunin ang bagay na sa kanya raw talaga. Ang sinangkap ng hininga. Napaatras si Gardo. Ang sisid lang iniabot sa kanya ni Maita, yon pala ang pinaghahanap ng kapatid niyang nilamon ng dilim. Kung mapunta sa kanya ang sisidlan, babalik ang kapangyarihan niya ng buo. At hindi lang ang baryo ang masasakop niya, kundi ang buong kalakhang lupa. Gusto sanang magsalita ni Gardo, pero bago pa man siya makapagtanong, biglang may malakas na tunog mula sa silangan, isang sigaw, kasunod ng tunog ng nababasag na salamin at mga yapak na nagsasalimbayan. Pagkarating nila sa pinanggagalingan ng ingay, bumungad sa kanila ang sunog na bahagi ng palengke. Wasak ang mga mesa. Kalat ang mga sako ng bigas at mga isda. At sa gitna ng gulo si Tango. Nakahandusay. Hindi na gumagalaw. Hindi, bulong ni Gardo habang paluhod na lumapit. Tango. Hindi. Wala nang hininga ang aso. Sa gilid ng katawan nito, may 3 guhit, kagaya ng markang nakita ni Gardo sa lupa noon. Isang babala. Isang pahiwatig.
Habang yakap-yakap niya ang bangkay ng alaga, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kaya mo pa bang ituloy ito, kapatid? Mababa ang boses. Mapang-akit. Nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Parang usok na pumapasok sa tenga. Hindi nila sinabi sa iyo ang totoo. Ako ang una. Ako ang itinakwil. Ako ang iniwan sa dilim habang ikaw ay lumaki sa liwanag. Wala akong kinalaman sa ginawa ng ama natin, sigaw ni Gardo sa kawalan. Pero dala mo ang mutya. Ibinigay sa iyo ang bagay na para sa akin. Kaya ngayon babawiin ko ang lahat ng sa akin, kahit pa kailangan kong wasakin ang natitira mong mundo. At sa sandaling iyon, tila bumalot ang malamig na simoy ng kamatayan sa buong baryo. Ang langit ay nagdilim. Ang lupa ay lumindol ng marahan. At mula sa kalayuan, lumitaw ang isang nilalang na nababalot ng itim na ulap, may mga pakpak ng paniki, at mga mata na tila ilaw sa gitna ng gabi. Napatayo si Aling Rosa. Hindi pa siya buo. Hindi pa kumpleto ang lakas niya. Pero malapit na siya, sagot ni Gardo, hawak ang kabibe at ang sisidlan sa magkabilang kamay. Gardo, wika ni Rosa, nanginginig ang tinig, may isa pa akong kasalanan, hindi ko to sinabi dati kasi natakot akong bumalik ang lahat. Napalingon si Gardo, nanlaki ang mata. Ano pa? Ang mutya hindi lang ito pananggalang. Isa itong susi. At para magamit mo ito ng buo, kailangan ang dugo ng parehong anak, bulong ni Gardo, habang unti-unting lumilinaw sa kanya ang buong larawan. Isa lang sa inyo ang makakagamit sa lakas nito. Isa lang ang dapat manatili. Nanahimik ang paligid. Wala ni isang ibon. Wala ni isang kaluskos. At sa kaibuturan ng dibdib ni Gardo, muling sumulpot ang tanong na matagal na niyang tinataboy, handa ba akong labanan ang kapatid ko kung ako mismo ang dahilan kung bakit siya naging halimaw? Hindi pa niya alam ang sagot. Pero alam niyang malapit na ang oras para mamili. Hindi na makakabalik si Gardo sa dati. Alam niya iyon habang nakatayo sa gitna ng plaza, hawak ang kabibe sa kanang kamay at ang sinangkap ng hininga sa kaliwa. Ang hangin ay mabigat, parang may libo-libong kaluluwang sumisigaw sa tahimik na gabi. Sa malayo, lumalapit ang nilalang, hindi na anino, hindi na bulong. Kundi isang nilalang na ganap na. Matangkad, balingkinitan, may pakpak na parang balat ng paniki, at mata na tila apoy na pilit pinipigil. At sa likod ng kapangitan niyang anyo, may isang bagay na mas masakit, ang refleksyon ni Gardo. Siya ang kapatid. Ang unang anak. Ang itinakwil. Gardo, anang nilalang, sabay lapag ng mabibigat na paa sa lupa, hindi mo na kailangan pang lumaban. Ang lahat ng ito, ang baryo, ang mutya, pati ang sisidlan, wala naman talagang halaga sa iyo. Pero sa akin, lahat ito dapat akin. Nilapitan siya nito, mabagal, pero matatag. Kung ibibigay mo na lang sa akin ang kabibe, wala nang kailangang masaktan. Gusto ni Gardo maniwala. Sa isang iglap, parang nawala ang ingay, parang bumalik ang alaala noong bata pa siya. Isang batang nagtatago sa ilalim ng mesa habang umiiyak ang ina niya. Isang batang may pangarap na pamilya. Isang batang palaging may kulang. Bakit mo kailangang sirain ang lahat? Tanong ni Gardo, nanginginig ang boses. Dahil ba sa sakit? Dahil iniwan ka? Sumigaw ang nilalang. Isang halakhak na puno ng pait. Hindi lang nila ako iniwan, Gardo. Ikinulong nila ako. Tinakot. Pinagtabuyan. At habang lumalaki ka sa liwanag, ako'y nilalamon ng lupa. Walang pangalan. Walang pagkatao. Walang ama. Lumapit pa siya. At ngayong pareho na tayong may sugat ako naman. Tinitigan ni Gardo ang sinangkap ng hininga. Hindi niya pa rin alam kung paano ito gamitin. Hindi niya pa rin alam kung siya ba ang pinili. Pero alam niya ang isa, kung mananahimik pa siya ngayon, hindi lang siya ang masasaktan, kundi lahat ng tao na natutong magmahal sa kanya sa kabila ng kanyang pag-iisa. Muling bumalik sa alaala niya si Tango, ang asong hindi siya iniwan kahit kailan. Si Aling Rosa na nagsalita ng katotohanan kahit alam niyang masakit.
At si Maita, ang diwata na naniwalang may kabutihan pa siya kahit anong lungkot ang dalahin. Ayoko nang may mawala pa, bulong ni Gardo. Kahit ako. Hinawakan niya ang kabibe ng mahigpit. Tumingala siya sa langit at inusal ang mga salitang hindi niya alam kung saan nanggaling, sumpa ng lupa, sumpa ng hangin, buksan mo ang daan ng liwanag. Biglang kumulog. Kumislap ang kalangitan. Mula sa kabibe, lumabas ang sinag na kulay bughaw at pumalibot kay Gardo. Ang paligid ay tila huminto. Kahit ang nilalang ay napaatras. Ano to, sigaw nito? Paano mo? Hindi alam ni Gardo ang sagot. Pero habang hawak ang kabibe, parang may gabay na nagsusulat sa isipan niya. Tinanggal niya ang takip ng sinangkap ng hininga. Sa loob, may maliit na butil ng liwanag, kasing liit ng buhangin, pero maliwanag na parang araw. Maitutuloy mo lang yan, bulong ni Maita mula sa likod niya, kapag handa kang ibigay ang pinakahuling alaala ng iyong sakit. Ano nang ibig mong sabihin? Ang kapangyarihan ng sisidlan ay nagmumula sa puso, at sa paglaya nito sa pinakamasakit na katotohanan. Napatingin si Gardo sa kanyang kapatid. Sa nilalang na nasa harap niya. Ang halimaw. Ang panganib. Pero sa ilalim ng balat nito, sa likod ng mga pakpak at apoy, naroon pa rin ang isang bata tulad niya. At sa pagkakataong iyon, hindi galit ang nakita ni Gardo sa mga mata ng kapatid niya kundi lungkot. Lumapit siya. Dahan-dahan. Wala nang kabibe. Wala nang sisidlan. Alam kong masama ang ginawa nila sa'yo, Anya. Alam kong sinaktan ka ng mundo. Pero hindi mo kailangang saktan pa ang iba para lamang mapansin. Nanginginig ang katawan ng nilalang. Hindi ito lumalapit. Pero hindi na rin umatake. Hindi kita kalaban, bulong ni Gardo. At kung kinakailangan kong ibigay sa iyo ang liwanag na meron ako para lang maalala mong may kapatid kang hindi ka tinalikuran, gagawin ko. Inabot niya ang mutya. Sa paghawak nito ng kapatid niya, isang matinding sigaw ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay lumindol, ang mga alitaptap ay nagsilabasan, at ang ulap ay nagkahiwa-hiwalay. Pumunit na hangin ang isang hiyaw, hindi galit kundi pagbitaw. Pagbitiw ng sama ng loob. Nang galit. Nang pag-iisa. Nang humupa ang liwanag, wala na ang nilalang. Sa kanyang lugar, isang batang lalaki ang nakaupo sa lupa, walang saplot, walang kapangyarihan, nanginginig, umiiyak. Si Gardo ay nakaupo rin, pagod na pagod. Hawak pa rin niya ang sisidlan, pero ngayon ay walang laman. Si Maita ay lumapit, may luha sa mga mata. Hindi lahat ng laban ay dapat sa dahas. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang kakayahang umunawa. Sa baryo, unti-unting bumalik ang liwanag. Ang mga alaga ay lumabas. Ang mga bata ay muling nagtakbuhan. Ang simbahan ay bumukas. Pero hindi lahat ay masaya. Si Tango ay hindi na babalik. At si Gardo, bagaman tagumpay, ay may puwang pa rin sa puso, isang puwang na walang lunas, kundi panahon. Sa huling gabi bago muling sumikat ang araw, tumayo si Gardo sa ilalim ng punong kahoy. Kasama niya ang batang kapatid, tahimik, nangingilid ang luha. Hindi tayo perpekto, wika ni Gardo. Pero kung kaya nating magpatawad baka meron pang pag-asa sa mundong to, at sa katahimikan ng gabi, sa huling ihip ng malamig na hangin, isang tinig ang bumulong mula sa kawalan, malambot, marahan, at puno ng pag-asang pilit muling binubuo. Hindi lahat ng halimaw ay isinilang sa dilim minsan, sila'y nilikha ng mga taong tumalikod sa liwanag. Umaga na. Ang unang sinag ng araw ay tila panibagong hininga para sa baryo. Wala nang itim na ulap sa langit, wala nang halakhak na nagmumula sa kadiliman. Sa halip, may katahimikang hindi pa muling nararanasan ng mga tao simula nang magsimula ang lagim. Isa-isang lumabas ang mga taga-baryo mula sa kanilang mga bahay, may halong takot at pag-asa sa mga mata. Ang ilan ay tahimik na nagkrus ng dibdib, ang iba na may lumuhod at nagdasal. Si Gardo, nakaupo pa rin sa ilalim ng punong kahoy, kasama ang batang lalaki, ang kapatid niyang minsang naging nilalang ng dilim. Pareho silang tahimik, parehong walang salitang kayang sumapat para sa lahat ng nangyari. Sa kamay ni Gardo,
hawak pa rin ang walang lamang sisidlan ng sinangkap ng hininga, na para bang kahit wala na ang liwanag nito, may iniwan pa ring bigat. May pangalan ka ba? Tanong niya, mahinang tinig. Napatingin ang bata sa kanya, umiling. Wala akong ibinigay na pangalan. Tinatawag lang nila akong Anino. Hindi ka na Anino ngayon, sagot ni Gardo. Kailangan mong pumili ng pangalan. Kasi simula ngayon totoo ka na. Napangiti ang bata. Pilit, pero totoo. Dumating si Aling Rosa, may dalang kumot at pagkain. Tahimik itong lumapit, pinunas ang luha sa mata at iniabot ang pagkain sa dalawa. Walang tanong. Walang sermon. Tanging pagtanggap. Hindi lahat ng sugat ay kailangan ng gamot, sabi ni Aling Rosa habang nilalagay ang kumot sa balikat ng bata. Minsan, yakap lang ang kailangan. Habang ang baryo ay muling bumabalik sa normal, sinimulan na rin ni Gardo ang pagbabalik ng sarili. Inilibing nila si Tango sa ilalim ng puno kung saan sila madalas maglaro noon. Sa tabi ng puntod, iniwan ni Gardo ang lumang kwelyo nito, may nakasulat, aso ng walang ina, ngunit may pusong may tahanan. Tahimik ang buong seremonya. Isang bata ang umiiyak habang inaabot kay Gardo ang isang bulaklak. Salamat kay Tango, wika nito. Niligtas niya ang mga manok namin. Sa mga araw na sumunod, unti-unting bumukas ang baryo. Si Gardo ay tinutulungan na ng mga kalapitbahay. May nag-aabot ng pagkain, may nagpapalinis ng bubong, may tumatawag sa kanya sa mga salo-salo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya ang palaging nasa gilid, kundi isa ng bahagi ng kabuuan. Sa gabi, bago matulog, madalas siyang tumingin sa langit. Katabi niya ang kanyang kapatid, na ngayon ay natutong ngumiti at magtanong. Gardo, wika nito minsan habang nakahiga sa damuhan, bakit mo ako pinatawad? Matagal bago sumagot si Gardo. Dahil kung hindi kita kayang patawarin, parang sinasabi ko na rin na wala kang karapatang mahalin. At hindi ko kayang paniwalaan yon. Pero mas madali sanang tapusin mo ako, hindi ba? Madali nga. Pero hindi laging tama ang madali. Nagpatuloy ang buhay sa baryo, pero dala-dala pa rin ni Gardo ang bigat ng kanyang piniling landas. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lahat ng sugat ay nawawala. May ilan na nananatiling pilat, paalala ng lahat ng pinagdaanan. Isang gabi, bumalik si Maita. Tahimik lang itong tumayo sa gilid ng ilog habang nakatitig kay Gardo. Anong mangyayari sa sinangkap ng hininga? Tanong niya. Hindi na ito tulad ng dati, sagot ni Maita. Pero ang liwanag nito ay nasa iyo na. Hindi mo na kailangan ng sisidlan. Nasa puso mo na ang kapangyarihan, hindi ng diwata, kundi ng isang taong piniling lumaban gamit ang awa. Sa totoo lang, sabay ngiti ni Gardo, mas gusto ko na yung tahimik. Hindi mo na maibabalik ang katahimikang yon, ani Maita, pero may bago kang katahimikan, yung galing sa tinanggap mong katotohanan. Sa pag-alis ni Maita, iniwan niya kay Gardo ang isa pang kabibe, walang kapangyarihan, ngunit may ukit ng araw sa gitna. Paalala, anya, na minsan, may taong pinili ang liwanag kahit madilim ang pinagmulan. Makalipas ang isang buwan, isang gabi ng tag-ulan, may kumatok sa barong-barong ni Gardo. Isang matandang lalaki, may balbas, may mga mata na pamilyar. Hindi ito nagsalita agad. Nag-abot lamang ng isang maliit na sulat. Ang sulat ay galing sa isang ospital sa ibang bayan, Eduardo Galvez, nakalagay sa taas. Ang ama nila. Nabuhay. Nagtago. At ngayon, naghihintay sa ospital, malapit ng mamaalam. Hindi pa rin sigurado si Gardo kung haharapin niya ang ama. Hindi niya alam kung kaya pa niyang marinig ang mga paliwanag, ang mga dahilan, ang mga kasinungalingan. Pero may isang bagay siyang sigurado, kung pupunta man siya roon, hindi na para manumbat, kundi para marinig at makalaya. At kung sakaling hindi na niya ito abutan, may dala na siyang mensaheng matagal na ring gumugulo sa puso niya, kahit iniwan mo kami hindi ko pinili ang puot. At ngayon, dala ko pa rin ang pangalan mo, pero ginamit ko ito sa paraang hindi mo nagawa, para magligtas. Sa huling gabi ng kwento, umupo si Gardo sa ilalim ng puno ni Tango. Katabi niya ang kanyang kapatid, na ngayon ay may bagong pangalan, Elian. Ibinigay ito ni Gardo mula sa salitang liwanag.
Tahimik ang gabi. Payapa. Walang huni ng halakhak sa hangin. Walang aninong nakatago sa dilim. Isang batang lalaking minsang naging halimaw, at isang binatang minsang naging takot, ngayon ay magkatabi, parehong may pilat, pero buo. At habang tumataas ang buwan sa langit, unti-unting umihip ang malamig na hangin, hindi dala ng takot, kundi ng pag-asa. Sapagkat sa mundong puno ng dilim, minsan ang liwanag ay hindi palaging nagsisigaw. Minsan, ito ay bulong lang ng puso, tahimik, totoo, at handang magpatawad. May mga panahon na hindi lang biyolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito ay hindi mo napipili. Si Gardo ay isang simpleng lalaki. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang araw habang naglilinis siya ng bahay nakita niya ang sulat. Nakasulat ang pangalan, Mutya ng Lupa. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero ang sulat ay para sa kanya. Kung nababasa mo to, ibig sabihin nalaman na niya ang totoo. Dumating na ang panahon. Babalikan niya ang anak niya. Hindi niya alam kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili dinala niya ang sulat kay Mang Elias, isang albularyo na nakakaalam ng mga bagay na hindi dapat alamin ng karaniwang tao. Doon, nalaman niya ang katotohanan. Na ang dugo niya ay hindi simpleng dugo. Na ang kanyang pamilya ay may utang sa dilim. Na ang kanyang kapatid ay isa ng bahagi ng kadiliman. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng butas sa lupa. Sa ilalim nito, ang huling gate papunta sa mundo ng dilim. Suot niya ang mutya ng gabay. Dala ang kanyang pasakit. At sa kanyang puso ang hininga ng kanyang tunay na anak. Habang humihinga siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Final thought & comment prompt. Kung ikaw si Gardo, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.